Christian pero na-depress. Share ko sa inyo yung experience ko nung na-diagnose ako with bipolar disorder. So, napunta ako ng mental hospital twice. Pero bago ako ma-diagnose, ito yung buhay ko. So, guys, laman ako ng simbahan. Feeling ko nga magiging pastor ako eh. Patunay lang yan na walang pinipili ang depression. Kahit ano pa yung religious organization mo, pastor ka, pare, ministro, pwede ka tamaan ng depression. Sobrang lakas ng impact ng salita ng Diyos sa buhay ko. Pero hindi ko alam na tatamaan ako ng depression. So, anong dahilan kung bakit ako na-depress? Lahat naman yan may dahilan kung bakit nangyari. So, share ko sa inyo yung tatlong dahilan kung bakit ako na-depress. Una, self-righteousness. Pangalawa, pride. Pangatlo, unforgiveness. Naging people pleaser din ako. Parang hinahanap ko na yung halaga ko sa mga tao. So, gumagawa ko ng isang bagay para pansinin nila ako, para mapuri na ako. Hindi na pala ako nagbibigay ng glory kay God. Nagbibigay na pala ako ng glory sa sarili ko. Hindi ko yun alam na nangyayari na pala. Tapos nag-iba na yung heart ko. Gusto ko pansinin nyo ako, gusto ko ako lagi yung kilalanin nyo. Parang ganun. Hanggang sa dumating na sa akin yung sintomas ng depression. So, hindi na ako nakakatulog. Hindi ako nakakatulog ng 3 araw, 2 araw. Tapos, hindi na rin ako maayos kumain. Hindi ko na nai-enjoy yung mga dati kong mga ginagawa. Hindi ko na nai-enjoy yung pagkikitara. Hindi ko na nai-enjoy yung pag-gym. Hindi ko na siya ginagawa. Tapos, naging malungkot na ako. Sobrang lungkot ko na walang makapagpasaya sa akin. Kahit bigyan mo ko ng magandang babae, bigyan mo ko ng magandang sasakyan, magandang bahay, hindi ko yan ma-appreciate. Kasi sobrang lungkot na nararanasan ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung lungkot. So guys, hindi ako nagda-drugs, wala akong bisyo, hindi ako naninigarilyo, hindi ako umiinom ng alak. Pero dumating sa punto yung kinatatakutan ko. Nakakarinig na ako ng mga bumubulong sa tenga ko. At yung bulong na narinig ko, ako daw si Jesus. Tapos, hanggang sumunod pa na bulong. Ako daw si Jesus. Dapat daw akong mamatay para maligtas yung mga tao. Kasi kapag hindi ako namatay, hindi maliligtas yung mga tao. Suicidal na. So guys, connected dun kanina sa kahinaan ko, yung pagiging self-righteousness, dun ako nadaya. So inisip ko talaga na ako na si Jesus, inisip ko na hindi ako nagkakasala, pinaniwalaan ko yung bulong na nangyari. Pero aware pa rin ako sa nangyayari sa akin. Kaya sabi ko sa kapatid ko, dalhin mo ako sa hospital. Yung dinala ako sa hospital, tinest ako, tinanong ako. Yung sinabi sa akin na dadalhin ako sa mental hospital. Hindi ko matanggap. Nagwala ako. Nagwild ako. Sa madaling salita, nakasakit ako ng tao. Sinuntok ko yung security guard. Tapos dire-diretso na yung mga bumubulong sa tenga ko. Naging evil yung mind ko na nakita ko. Kaya pinosas ako. Nagmumura ako. Hindi naman ako nagmumura. Tapos mura ako ng mura. Minumura ko pati yung Diyos. Hindi ko alam kung na-possess o ano ba nangyari sa akin. Pero nawalan ako ng control na sa sarili ko. So yung pagwawala ko guys, in public, nakikita ako ng maraming tao. So grabe yung kahihiyan na ginawa ko. Grabe yung iskandalo na ginawa ko. Nakikita ko ng maraming tao sa labas ng ospital. Then may dumating na pulis. Ang tagal ko nagwala dun sa ospital, may dumating na pulis. Nakaposas pa rin ako noon. Sinakay ako sa mobile, dinala ako sa barangay. Nung nasa barangay na ako, nagtatatakbo naman ako sa amin. So nung nagtatakbo ako, ganun pa rin, sumisigaw ako. Ako na si Jesus. Tapos evil pa rin yung mind ko, nananakit pa rin ako, wild pa rin ako. Pati yung paa ko, tinali, nakaposes ako, tapos yung paa ko tinali, nasa harap ako ng barangay, nagsisisigaw ako, nag-iskandalo ako. Ang tagal kong nakahiga sa semento kasi tinali ako doon, pati yung paa ko, kasi ang lakas-lakas ko daw. Kahit yung pamilya ko nasaktan ko, yung mama ko nasaktan ko. Pero glory to God, kasi bumalik ako sa katinuan. Tapos dinala ako sa loob ng barangay, kinausap ako. Pero hindi pa rin naging okay yon. Kahit na naging kalmado na yung katawan ko, dinala na ako sa bahay, dire-diretso pa rin yung bulong sa akin.
suicidal thought pa rin yung pumapasok sa isip ko. Dapat daw akong mamatay. Sunugin mo yung bahay, mga ganyan. Puro evil nga yung pumapasok sa mind ko. So, paano ako naka-recover? Paano ako nakabalik sa katinuan? Ano yung una kong ginawa? Mahirap tanggapin sa una yung sakit ko. Pero, mag-uumpisa lahat yan sa pagtanggap. So, una tinanggap ko yung sakit ko. Na hindi ako okay. Na kailangan ko magpagamot kasi may sakit ako. So, dun una nagsimula. Nung tinanggap ko yun, lumiwanag yung utak ko, gumaan yung pakiramdam ko. Pangalawa, naging open ako sa mga tao. Sinabi ko yung hinanakit ko, yung sama ng loob ko, sinabi ko. At pangatlo, kailangan mo mag-take ng medicine. So guys, hindi masama mag-take ng medicine. Natutuwa pa nga ako kasi nagte-take ako ngayon ng medicine. Bakit? Kasi nakakatulog ako. Sobrang himbing ng tulog ko. Pinapakalma niya yung katawan ko. So pinapakalma niya yung isip ko. So dati hindi ako nakakatulog ng 8 hours o 7 hours. Ngayon sobra-sobra pa nakakatulog ako. Salamat sa gamot. 'Di ba? Parang meron na akong sleeping pills. So ngayon, masasabi ko na normal na yung pag-iisip ko. Wala na akong naririnig na bumubulong sa tenga ko. At hindi na rin ako malungkot. Okay na ako kahit papaano. Hindi ko sinasabi na sobrang saya ko. Hinahanap ko lang yung dati kong ginagawa. Yung dating joy. Kasi parang yun yung nawala sa akin yung joy. Yung pinagpipray ko kay God na maibalik yung joy sa puso ko. Galit ba ako sa Diyos? Ang sagot, hindi ako galit sa Diyos. Ngayon, nag-church pa rin ako, pero ngayon, wala akong ministry. Nagpahinga muna ako sa ministry. So, pinagpipray ko rin na makabalik din ako sa ministry para makapag-serve ulit. Pero gusto ko yung punong-puno na ako bago ako mag-serve sa Panginoon. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Patunay yan na kahit Kristiyano, tinatamaan ng depression, kahit sino ka pang tao, kapag hindi balance yung life mo, pwede kang ma-depress.